Hello everyone, this is Sir Kent and today magkakaroon po tayo ng fast drill patungkol po sa ating bahagi ng pananalita na lumalabas sa ating Gen Ed Filipino at Filipino Majorship. Handa ka na ba? Let's start. Now, ano po yung bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw o pangyayari? It's pandiwa. Ano naman po yung aspekto ng pandiwa na nagpapakita ng kilos na natapos na? Perpektibo, how about aspekto ng pandiwa na nagpapakita ng kilos na ginaganap or na kasalukuyang nagaganap? It's imperpektibo. How about aspekto ng pandiwa na nagpapakita ng kilos na gagawin pa lamang? It's kontemplatibo. How about ano po yung focus ng pandiwa na kung saan ang simuno ang gumaganap ng kilos? It's tagaganap. How about focus ng pandiwa na kung saan ang simuno yung tumatanggap ng kilos? It's layon or goal. How about bahagi ng pananalita na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari? It's pangalan. How about uri ng pangalan na tumutukoy sa tiyak na ngalan? It's pantangi. How about ano yung uri ng pangalan na tumutukoy sa karaniwang ngalan? It's pambalana. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na pamalit sa pangalan? It's panghalip. Ano naman po yung panghalip na ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng tao? It's panghalip na panao. How about panghalip na nagsasaad ng pagmamay-ari? That's panghalip na paari. How about panghalip na ginagamit sa pagtuturo? It's panghalip na pamatlig. How about panghalip na ginagamit sa pagtatanong? It's panghalip na pananong. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pangalan o panghalip? It's pang-uri. Ano naman po yung pang-uri na nagsasaad ng katangian? It's panlarawan. How about pang-uri na nagsasaad ng bilang? Ito ay pang-uri na pamilang. Ano naman po yung antas ng pang-uri na naghahambing ng dalawang bagay? It's pahambing. Ano naman po yung antas ng pang-uri na pinakamataas ang katangian? It's pasokdol. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay? Ang sagot natin dyan ay pang-abay. Ano naman po yung pang-abay na nagsasaad ng lugar? Ito ay pang-abay na panlunan. How about pang-abay na nagsasaad ng panahon? Ito ay pang-abay na pamanahon. Ano naman po yung pang-abay na nagsasaad ng paraan? It's pang-abay na pamaraan. Ano naman po yung uri ng pang-abay na nagsasaad ng dami o antas? It's pang-abay na panggaano. Ano naman po yung pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon? Is pang-abay na panang-ayon. Ano naman po yung pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi? Ito ay pang-abay na pananggi. How about pang-abay na nagsasaad ng pag-alinlangan? Ito ay pang-abay na pang-agam. Ano naman po yung pang-abay na nagsasaad ng kondisyon? Ito po ay kondisyonal. Now, ano naman po yung bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng salita, parirala o sugnay? Ito ay pangatnig. Ano yung pangatnig na ginagamit sa pagdaragdag ng kaisipan? Ito ay panimbang. Ano naman po yung pangatnig na ginagamit sa pagbibigay ng sanhi? Ito ay pangatnig na pananhi. Ano naman po yung pangatnig na ginagamit sa pagbibigay ng layunin? Ito ay pangatnig na panubali. How about pangatnig na ginagamit sa pagsasalungatan ng ideya? Ito ay pangatnig na paninsay. Ano naman po yung pangatnig na ginagamit sa pagpili? Ito ay pangatnig na pamukod. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa pangalan at iba pang salita? Ito ay tinatawag nating pang-ukol. Now, anong pang-ukol po yung nagpapakita ng pagmamay-ari? Ito ay ng NG. Ano namang pang-ukol ang nagpapakita ng lokasyon? Sagot natin dito, sa. Ano naman po yung pang-ukol na nagpapakita ng pakinabang para sa isang tao? Sagot natin dyan, para sa. Now, ano po yung bahagi ng pananalita na ginagamit sa pagtawag o pakikipag-usap? Sagot ay
padamdam. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na nagsasaad ng damdamin o emosyon? Still, it's padamdam. Salitang padamdam na nagpapakita ng tuwa. Example natin dyan, mabuhay, salitang padamdam na nagpapakita ng sakit. Example, aray. Di ba? Salitang padamdam na nagpapakita ng pagtataka. No? Sagot natin, aba. Example naman ng salitang padamdam na nagpapakita ng lungkot. No? Example natin dyan ay nako. Now, just to recap, yung ating discussion or fast drill for today, ano yung bahagi ng pananalita na may pinakamaraming uri? It's pang-abay. How about bahagi ng pananalita na maaaring lagyan ng aspekto? Sagot natin, pandiwa. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na may antas, narantay, pahambing o pasukdol? Ito ay pang-uri. How about bahagi ng pananalita na may focus at aspekto? It's pandiwa. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na maaaring pantangi o pambalana? It's pangalan. How about anong bahagi ng pananalita na maaring paano, paari, pamatlig, at pananong o kaya'y panaklaw? It's panghalip. Ano naman po yung bahagi ng pananalita na nagsisilbing tulay ng mga salita at kaisipan? It's pangatnig. Ano naman pong bahagi ng pananalita na karaniwang sinusundan ng pangalan o panghalip? Sagot natin dyan ay pang-ukol. Now, just to recap, ano po yung 8 tradisyonal na bahagi ng pananalita sa Filipino? We have pangalan, panghalip, pandiwa, pang-uri, pang-abay, pangatnig, pang-ukol, at padamdam. That's it for our fast drill sa ating mga bahagi ng pananalita. I hope na may natutunan po tayo. This is Sir Ken. God bless everyone.